ARTV Network, the official radio and television network of the Department of Media Studies, Ateneo de Naga University. ARTV Network serves as a training ground for future media practitioners. Here at ARTV Network, we make sure that we do not only learn the fundamentals of broadcasting. This is where passion meets profession. This is ARTV Network. Communicate matches. Ateneo Frontline. Ateneo Frontline. Ateneo Frontline. Ateneo Frontline. As we celebrate this feast, we must empower the youth to be leaders of integrity, to grow up believing that change is possible. Viva la Virgen! Marhay na Banggi, Bicolandia, isang makulay at espesyal na Setyembre ang nagdaan dito sa Naga City. Natunghayan natin ang nakakabighaning paggunita ng Peña Francia Festival ngayong taon na may temang Our Lady of Peña Francia, Mother to All. Live tayong napapanood ngayon sa Ateneo Radio and Television Network Facebook page. Kaya naman, makakasama nyo kami sa paghatid ng mga nagbabagang balita ukol sa Peña Francia Festival 2025. Ako si Charmel Badiola. At ako naman ang inyong lingkod, Elijah Carla Laforteza. At ito ang Ateneo Frontline. This live coverage is presented to you by Surf2 Sawa, prepaid fiber unlimited internet by Converge. And sponsored by JBI Foodstop and NutriFees. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Naga City Hall naging makulay sa 3rd CTP MAPE DRRM competition. Ikatlong Peña Francia Marathon,
idinaos. Nagenya kinoronahan bilang Miss Bicolandia 2025. Kulay at ganda, bumida sa Miss Gay Bicolandia. Deboto nagkaisa sa Marian Procession. Deboto at peregrino nakilahok sa Traslasyon Procession. Traslasyon Procession, opisyal nang binuksan ang Peña Francia Festival 2025. Seguridad, buong puwersang inilatag ng lokal na gobyerno. Simulan natin ang balitaan. Sa Naga City Hall, naging makulay sa 3rd CTP MAPE DRRM Competition. Ibalita mo, Christine Papin. As we carry Ina through the streets and the river, we carry more than her image. We carry her message. She is not a symbol of blind loyalty, but of faithful obedience to God's justice and mercy. Kaya ba nating magdiwang, magpakasaya at magbukay sa mahal na Birhen habang binabaliwala ang kalagayan ng ating bansa na nagdurusa dahil sa baha ng katiwalian? This feast becomes a call to moral renewal. A reminder that true devotion is not just seen in candles lit or novenas prayed, but in the choices we make every day. Rejecting bribes, standing for what is right, and demanding accountability from those in power. Ikatlong Peña Francia Marathon, idinaos. Erica Nunez, magbabalita. Habang mahimbing ang tulog ng karamihan, gising na gising at aktibo namang sinimulan ng mga runners ang Cáceres Runners Club Peña Francia Marathon 2025 kaninang alas 12 ng hating gabi. Isa sa pinaka-aabangang kaganapan ng Peña Francia Fiesta ay ang taunang CRC Peña Francia Marathon. Umaakit ito ng samot-saring mananakbo na may mga hangaring makakuha ng bagong personal record sa kompetisyon. Subalit, madalas na maririnig mula sa mga katunggali ay ang layo na ialay ang kanilang pagtatakbo para kay Ina at sa Divino Rostro. Tulad na lamang ni Mariano Basagre Jr., ang matagumpay na runner sa 42 kilometers route. Sa isang pahayag, pagkatapos ng kompetisyon, ibinunyag ni Basagre na inialay niya ang lahat ng kanyang 3 taong pagsali sa marathon kay Inang Peña Francia. Anya, kaugnay ng kanyang tagumpay ang masigasig na paghahanda at walang pag-aalinlangang debosyon sa mahal na Birheng Maria na nagpatibay ng kanyang determinasyon. Sa ngayon, nakapanalo talaga sa akin yung magandang kondisyon ng lalo sa oras ngayon, di masyadong maulan. At yung kondisyon ng katawan ko talagang napakaganda. Walang masyadong sumakit. At tuloy-tuloy, hindi nag-cramps yung pa ako. Talagang because of Ina and Papagad talaga. The best sila. Sobrang happy kasi ngayon na ulit ako nakapag-champion. Last kong champion dito, 2023. 2024, pang pipa ko. Ngayon, 2025, nakuha ko ulit yung PR ko. Bukod pa kay Basagre, nagtagumpay din sina Greco Olivan at John Dave De Vera para sa 42K category. Mariano Lagyap,
Ivan Palado at Jovert Celestial sa 21K category, Adam Jopet Flores, Rish Padayaw at John Wayne Casiao sa 10K category. At para naman sa 5K category, sina James Andrew Patricio, Ian Pante at John Paul Villafranca. Ayon naman sa Cáceres Runners Club, ang Peña Francia Marathon ngayong 2025 ang kauna-unahang pagkakataon na nakatanggap sila ng suporta mula sa LGU Naga. Sa ginawang courtesy call, ipinahayag ni Mayor Leni Robredo ang kanyang kasiyahan sa pagdaraos ng kaganapan. Kinilala ng Mayora ang potensyal nito na makaakit ng mga kalahok sa marathon mula sa iba't ibang parte ng bansa o mundo na siyang may potensyal na palakasin ang lokal na turismo. Gayunpaman, ang layunin ng CRC ay higit pa sa turismo at ekonomiya. Sa simula pa lamang, intensyon na nitong pagyamanin ang potensyal at talento ng mga mananakbo ng Naga City sa pamamagitan ng pagdaraos ng marathon at maging sa pagkakaroon ng live streaming coverage sa kanilang Facebook page. Ang CRC ay naghahandog ng puwang na nagsusuporta sa komunidad ng Bicol Runners. Higit sa lahat, nilalaan ng CRC ang 50% ng kanilang kita mula sa marathon para sa Basilica Minore, ang santuaryo ng mahal na birhen ng Peña Francia, bilang pagbibigay pugay sa pangalang dala nito. Para sa ARTV, Erica Therese Nunez, Ateneo Frontline. Sa Naga City, naging makulay sa 3rd CTP MAPED DRRM competition. Ibalita mo, Christine Papi. Masigla at makulay ang Naga City Hall grounds dahil sa 3rd CTP MAPED DRRM exhibition na idinaos ngayong pagka-6 ng Setyembre. Sumali ang 108 paaralan na umabot sa higit 1,000 ang mga kalahok. Ipinamalas nila ang kanilang galing sa band exhibition, DLC at majorette performances, kung saan kalahok ang mga paaralan mula sa buong Bicol region. Isa sa mga sumubaybay sa aktibidad si Alan Joe P. Cañas, Teacher 1 ng Del Rosario National High School, Pamplona, na nagbigay ng kanyang reaksyon sa nasabing selebrasyon. Actually, first time ulit ang school ko mag-join sa mga ganitong competition. Super happy na despite of so many problems, pero andito pa rin sama-sama. Saka yung pagiging Pilipino, Bicolano, pagkakaisa, pag-participate, pag-join sa mga ganitong festivities, yung culture natin, tradition, andito pa rin, buhay pa rin. Yung pinaka-the best. Kasabay ng aktibidad, ipinatupad ang pansamantalang pagsasara ng ilang kalsada at tinakda rin ang mga parking space na makikita sa opisyal na Facebook page ng Naga City Government. Matapos ang masiglang paligsahan, pinangalanan na ang mga nagwagi. Sa Majorettes Exhibition Open Category, nakuha ng Sabang National School ng Calabanga, Camarines Sur ang 2nd pwesto. Pumangalawa ang San Juan National School ng Libmanan, Camarines Sur. At nanguna naman ang University of St. Anthony ng Iriga City. Samantala, sa Band Exhibition Open Category, 2nd pwesto ang San Juan National School ng Libmanan, Camarines Sur. Ikalawa ang Sabang National School ng Calabanga, Camarines Sur at nagkampiyon ang University of St. Anthony ng Iriga City. Abangan pa ang mga susunod na aktibidad tulad ng Grand Parada ng mga kalahok sa darating na Sabado, September 13, alas 7 ng umaga na magsisimula sa Panganiban Drive at magtatapos sa Plaza 15 Martires. Isa lamang ito sa mga pangunahing tampok ng Peña Francia Festival 2025 na dinadagsa ng mga deboto at bisita mula sa iba't ibang bahagi ng Bicol. Para sa ARTV, Christine Papi, Ateneo Frontline. Nagenya, kinurunahan bilang Miss Bicolandia 2025. Mga detalye ihahatid sa atin ni Charmel Badiola. Matapos ang matinding kompetisyon, napuno ng hiyawan at palakpakan ang Jessie M. Robredo Coliseum dahil kinurunahan na ang Miss Bicolania 2025 ngayong 10 ng Setyembre. Nagsimula ang programa sa isang mensahe mula kay Councilor Gail Abonal Gomez, chairman ng Miss Bicolandia Production at sinundan ng opening remark ni Leni Robredo, mayor ng lungsod ng Naga.
Nagpasiklaban sa production number, swimsuit competition, evening gown competition at Q&A segment ng programa ang 16 na mga kandidata mula sa iba't ibang bahagi ng Bicol. Ilan sa mga ito ang Naga City, Albay at Camarines Sur. Pagkatapos ng todo hataw na production number, agad na iginawad sa mga kandidata ang mga corporate awards mula sa sponsors ng paligsahan. Present din ang ilang mga artista kagaya ni na Sparkle GMA artist Martin Javier at Miss Philippines Earth 2025 Joy Barcoma na nagsilbing host ng nasabing programa. Habang si River Joseph, PBB Celebrity Edition 4th Big Placer naman ang nag-alay ng harana para sa mga kandidata. Ayon kay Miss Bicolania 2024 na si Mickey Angela B. Barcela, isang malaking karangalan ang maging title holder sa pageant na ito at hiling niya na maging makabuluhan ang paglalakbay ng papasahan niya ng corona bilang Miss Bicolandia. Kinoronahan ng Miss Bicolania 2025 si Iris Ignacio Oresca, candidate number 6 mula sa Naga City. Habang si Crisha Antoral, candidate number 8 mula sa Naga City, ang itinanghal bilang first runner-up. Nagwagi naman bilang second runner-up si Alexandra Krishna Orino, candidate number 2 mula sa Pulangi, Albay. Kinumpleto ang lineup ng mga nanalo nila Rian Macy Zapata, candidate number 4 mula sa Naga City, at Lizelle Ann Inigo mula sa Camaligan, Camarines Sur bilang 3rd at 4th runner-up. Well, I don't know if everybody knows that this is my 3rd time in aiming and clinching for the crown. So right now po, I'm very fulfilled and happy kasi this fight was not just mine alone, it was all of the people who believed in me, kaya sobrang saya ko po. Isa sa pinakainaabangan at tinatangkilik ng mga Bicolano taon-taon ang Miss Bicolania tuwing Peña Francia Festival upang ipakita ang ganda at galing ng mga Bicolana sa larangan ng pageantry. Para sa ARTV, ito si Charmel Badjola, Ateneo Frontline. Kulay at ganda, bumida sa Miss Gay Bicolandia. Mary Catherine Marco, iulat mo na. Nagningning ang entablado sa Jesse M. Robredo Coliseum ngayong ika-11 ng Setyembre nang muling ipamalas ng mga kandidata ang kanilang ganda, talino at talento sa prestiyosong Miss Gay Bicolandia. 20 kandidata ang nagtagisan para sa mga korona, mula sa makukulay na kasuotan hanggang sa matinding sagutan sa question and answer portion, na ipinakita ang husay, tapang at dedikasyon sa patuloy na paghubog ng lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex, asexual plus community o mas kilala bilang LGBTQIA+ community. Sa pagtatapos ng gabi na inorganisa ng Chair Ami International, itinanghal na second runner-up si Ace Victor ng Camarines Norte. Sinundan naman ito ni Patch Halili Solaybar ng Paracale, Camarines Norte na nakuha ang first runner-up. Kinilala naman si Stephanie Hardinel ng Daet, Camarines Norte bilang Miss Gay Bicolandia Chair Ami. At matagumpay namang nasungkit ni CK Mendoza ng Naga City ang Miss Gay Bicolandia Naga City 2025. At kinoronahan bilang Miss Gay Bicolandia 2025 si Alexa Yamat ng Naga City. Well, my preparation is very difficult and hard. When I decided to join Miss Gay Bicolandia 2025, I went to Lukban to train by my pasarela, my question and answer. And what I'm feeling right now is I'm very grateful, I'm very happy. But at the same time, I did not expect this. But I'm very passionate for everything I do from joining this beauty pageant. Thank you. Ayon kay Alexa, matinding pag-e-ensayo ang kanyang ibinigay sa paghahanda para sa laban. Malaki rin ang kanyang pasasalamat sa lahat ng sumuporta at nangakong patuloy siyang magiging inspirasyon para sa nakararami. Para sa ARTV, Mary Catherine Marco, Ateneo Frontline. Deboto, nagkaisa sa Marian Procession. Ibalita mo, Riza Lau. Inialay ang isang taus-pusong prosesyon para sa Berheng Maria noong ika-13 ng Setyembre sa Metropolitan Cathedral kung saan nakiisa ang mga deboto bilang parte ng traslasyon procession. Ang mga kaganapan ating alamin.
Nagtipon ang mga deboto sa loob ng Naga Metropolitan Cathedral para sa Marian Procession na nagsimula bandang 9:20 ng gabi. Inumpisahan ito sa isang banal na misa na pinangunahan ni Father J.R. Banyal. Ayon sa kanya, ang Marian Procession ay isang paraan ng pagpapakita ng ating pananampalataya, pasasalamat at debosyon sa ating mahal na ina. Yung Marian Procession naman, it is our way of showing our devotion, our gratitude to Ina, and at the same time, it is our way of asking prayers through our beloved Lady so that our merciful Father will grant us the graces that we need. Sa paggawa natin ng procession, sa pagdalo natin ng mga processions, it is our way of showing our pilgrim journey here on earth it is from being citizens of this earth until we become citizens of heaven through our God and through the guidance of our Ina. Gaganapin sana ang mismong prosesyon sa labas ng nasabing simbahan, subalit sa hindi inaasahang sama ng panahon, isinagawa na lamang ito sa loob. Samantala, maayos na natapos ang prosesyon at agad itong sinunda ng pag-imponir kang mantokan sa tuyang mahal na ina na pinilahan ng mga deboto. Sumisimbolo ito ng kanyang mapagkalingang pagprotekta sa lahat bilang tanda ng kanyang pagmamahal at pagbabahagi ng biyayang natanggap niya mula sa Diyos. Sa lahat po ng mga deboto ng ating mahal na ina, let us be united as we celebrate our Peña Frances celebration. At the same time, we remember that our ina is not only the mother of Bicolanos, not only the mother of Filipinos, but Our Lady is the mother to all. Thank you. Para sa ARTV, Riza Lau, Ateneo Frontline. Deboto at peregrino nakilahok sa Traslasyon Procession 2025. Ibabalita ni Sam Riula. Dinagsa ng mga deboto ni Nuestra Señora de Peña Francia at El Divino Rostro ang siyudad ng Naga para sa taunang Traslasyon Procession na ginanap ngayong 12 ng Setyembre. Isang Ateneo de Naga University, St. Paul Academy of Goa Incorporated, at Camarines Sur National High School sa 187 organisasyon na nakilahok sa nasabing posisyon, na nagsimula sa Peña Francia Shrine hanggang makarating sa Naga Metropolitan Cathedral. Bitbit ang mga panalangin at kahilingang nais matupad. Iwinagayway ang mga panyong puti at tirikan ang mga kandila. Sabay sigaw ng Viva la Virgen habang dumadaan ang dalawang imahe. Simbolo ng pagpapakita ng debosyon, respeto at pagpupugay ng mga deboto sa mga ito. Ang Cofradía de San Jose naman, sila ang may pinakamahirap na gampanin. Trabaho nila na proteksyonan ng aldas at maging payapa ang paghatid sa mga poon sa katedral. Ayon kay Noli Balmonte, miyembro ng grupo, inaalay niya ang kanyang pagiging deboto sa kanyang pamilya. Primero po sa pamilya ko, sa gabos na mga pamilya ko, si Mayo Digdingon yan sa Naga, saka sa Kuyang Bilog na pamilya. Samantala, humigit kumulang 800,000 ang crowd estimate sa nasabing posisyon base sa nilabas na datos ng Naga City Government. Kung kukumparahin, mas mababa ito ng 100,000 kaysa sa nagdaang traslasyon. Para sa ARTV, ako si Sam Riola, Ateneo Frontlines. Traslasyon Procession, opisyal nang binuksan ng Peña Francia Festival. Nakatutok, Angelica Nilio. Sinimula ng isang mataimtim na misa ang Traslasyon Procession sa Our Lady of Peña Francia Shrine bilang hudyat ng pagbubukas ng Peña Francia Festival 2025 ngayong Biyernes. Maagang nagsimula ang pagtitipon ng mga deboto sa Our Lady of Peña Francia Shrine upang masilayan ng imahe ni Inang Peña Francia at ni Divino Rostro. Eksaktong 4:00 naman ng hapon nang lumabas mula sa simbahan ang dalawang imahe na sinalubong ng malakas na sigawang Viva la Virgen at pagwagayway ng mga panyo mula sa mga nakaabang na mga deboto, hudyat ng pagsisimula ng prosesyon.
Matapos bagtasin ang kahabaan ng Peña Francia Avenue at Elias Angeles Street, matagumpay na naihatid ang dalawang banal na imahe sa Naga Metropolitan Cathedral at nagpatuloy ang mga deboto sa taimtim na pagdarasal at pag-aalay ng kanilang mga panalangin. Samantala, pagkatapos ng siyam na novena para kay Inang Peña Francia, sa darating na Sabado, September 20, magaganap ang fluvial procession mula Reina del Bicol hanggang Basilica Minore of Our Lady of Peña Francia na dadaan sa Naga River. Para sa ARTV, Angelica Nilio, Ateneo Frontline. Seguridad, buong puwersang inilatag ng lokal na gobyerno. Mga detalye hatid ni Camille Angeline Balcueva. Traslasyon? Sana walang mangyaring komosyon. Puspusan ang naging paghahanda ng lokal na gobyerno upang mapanatiling ligtas at maayos ang okasyon ngayong araw, ika-12 ng Setyembre. Buong puwersa na ipinadala ng pamahalaang lokal ng Naga, katuwang ang Philippine National Police o PNP, mga volunteers at iba pang ahensya ng gobyerno ang mahigit 3,000 pulis at medical personnel na nakabantay upang matiyak ang ligtas at maayos na traslasyon prosesyon. Ayon kay Glenn Henyo, isang team leader ng security volunteers, pinapayuhan niya ang mga deboto na wag nang makisiksikan sa andas ni Inang Peña Francia at Divino Rostro upang ligtas na makarating sa simbahan ang mga imahe. Dagdag pa niya, kung may nararamdamang hindi maganda ang isang deboto, mas mabuti nang wag pumilit makisiksikan upang maiwasan ang sakuna. Mga devotees po, dapat po siguro iwasan po natin kung masyadong siksikan na at alam naman natin mayroon tayong nararamdaman, wag na po natin pilitin. Bukod sa seguridad, tiniyak din ng pamahalaan ang kalusugan ng publiko dahil nakalatag sa mga gilid ng kalsada ang mga medical stations at ambulansya para sa agarang lunas. Isang first aider ng Siena College Tigaon ang nagpahayag na sila ay nakahanda sa pagbibigay ng tulong at gamot sa mga deboto anumang oras. Ayon naman kay Lenin Fit Babylonia, isang deboto, mas maayos at organisado ang pagdiriwang ngayong taon kumpara sa nakaraan. Nagpapatunay na ramdam din ng mga mananampalataya ang mahigpit na seguridad sa traslasyon. Actually, this year mas organized sila, nakikita ko compared sa last year. Mas visible yung presensya nila. They are all in uniform, so malalaman mo talaga kung sino yung kailangan mong lapitan, kung ano ba yung role nila sa mga positions nila. So very effective yung ginagawa nila ngayon. Samantala, mananatiling nakabantay ang buong puwersa ng seguridad hanggang sa pagtatapos ng pista ng mahal na Inang Peña Francia sa Setyembre 22. Para sa ARTV, Camille Balcueva at Ateneo Frontline. Chika muna! Para sa ating frontline chikahan, halina't kumustahin naman natin ang isang certified marites ng Media Studies. Ichika mo na! Yes, Jaja! Hello, Ateneans! Kumusta, Philippines? Para sa ating unang showbiz chika, umpisahan agad natin sa international. Good news para sa mga certified Swifties dyan dahil the music industry is back. Matapos ang success ng kanyang multi-awarded album na The Tortured Poets Department noong 2024, she is back on track to serve as another banger dahil opisyal nang inilabas sa publiko ng 14 times Grammy Award-winning American singer-songwriter na si Taylor Swift ang kanyang much-awaited 12th studio album with the title The Life of a Showgirl, eksaktong 12:00 ng hapon ngayong araw. Maliban sa glamorous and exquisite showgirl-inspired aesthetics and style na ibinida sa album, sinasalamin din ito ang mga masasaya at unforgettable memories ng singer sa kanyang high-grossing tour of all time na The Eras Tour noong 2023. Calling it the most infectiously joyful, wild, dramatic place of her life sa ad ng singer. Matatanda ang last August 14 nang i-anunsyo ni Swift ang bago niyang album,
sa podcast ng kanyang fiancé na si Travis Kelce na New Heights Show. Sa interview, ibinunyag niya na ginawa at tinapos niya ang album na ito sa kalagitnaan ng European leg ng kanyang world tour. Isang patunay na she's indeed living a life of a showgirl. Samantala, we are really the lucky ones dahil binubuo ng 12 songs ang nasabing album. Kabilang na ang lead single na The Fate of Ophelia, Oldest Daughter, at ang highly anticipated The Life of a Showgirl featuring Sabrina Carpenter na magsisilbing title track ng album na ito. Talaga namang what a good day to be a Swiftie. Kaya ano ang top 3 songs niya sa album na ito? Let us know in the comment section. Yan muna ang latest chika dito. Balik sa'yo, Charm! Maraming salamat sa iyong chika, Kath. This live coverage is brought to you by Surf to Sawa Prepaid Fiber Unlimited Internet by Converge. And sponsored by JBI Foodstop and NutriFizz. Susunod! Talento at disiplina ang umeksena sa 3rd CTP MAPE DRRM Parade. Sining at kultura ibinigay sa visual art exhibit. Dawn Penitential Procession idinaos sa syudad ng Naga. Atenista nagbigay pugay kay ina. Bayanihan at pagkamalikhain ipinamalas sa Civic Float Parade. Sayaw at debosyon, tampok sa Voyadores Festival. At disposisyon ng mga deboto sa pista, ating alamin. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Ateneo Frontline. As we carry Ina through the streets and the river, we carry more than her image. We carry her message. She is not a symbol of blind loyalty, but of faithful obedience to God's justice and mercy. Kaya ba nating magdiwang, magpakasaya at magbukay sa mga labirin habang binabaliwala ang kalagayan ng ating bansa na nagdurusa dahil sa baha ng katiwalian? This feast becomes a call to moral renewal. A reminder that true devotion is not just seen in candles lit or novenas prayed, but in the choices we make every day. Rejecting bribes, standing for what is right, and demanding accountability from those in power. From Binibini to Mama Mo, ang bagong P-pop girl group ng Surf to Sawa. Apply na sa Surf to Sawa ng Converge. Muling nagbabalik ang Ateneo Frontline. Talento at disiplina ang umeksena sa 3rd CTP MAPE DRRM Parade. Nagbabalita, Kisha Benavides.
Ipinamalas ng mga mag-aaral at coaches mula sa iba't ibang institusyon ang kanilang talento at husay sa ikatlong CTP MAPE DRRM Parade ngayong ika-13 ng Setyembre sa lungsod ng Naga. Mahigit kumulang sa 167 eskwelahan ang nakilahok at nagpamalas ng kanilang pagkamalikhain at dedikasyon sa iba't ibang kategorya ng nasabing patimpalak. Sa kategoryang DXMC, DLC, itinanghal ang La Consolacion College of Baao Incorporated bilang Best Marching Majorettes Category A, habang ang Naga City Science High School ang nanalo sa Best Marching Band Category A. Sa Category B, wagi naman ang Goa Science High School para sa Majorettes at Partido Goa National High School sa Marching Band. Namayagpag naman ang University of St. Anthony ng Iriga City sa Open Category matapos nilang sungkitin ang dalawang pangunahing parangal na Best Marching Majorettes Band at Best Marching Band. Dagdag pa rito, sila rin ang nanguna sa CTP DRRM Boys at Girls ng Category 3 at MAPE DRRM Combined Category 4, dahilan upang tanghaling overall champion at most disciplined unit sa Categories 3 at 4. Hindi rin nagpahuli ang Naga City Science High School sa CTP DRRM Boys and Girls Category 1 na siyang kinilalang overall champion at most disciplined unit sa nasabing kategorya. Ang St. Joseph's Academy Incorporated ng Buhi ay pinarangalan bilang overall champion sa Boys and Girls ng MAPE DRRM Category 2 at tumanggap din ng titulo bilang overall champion at most disciplined unit sa parehong kategorya. Hinirang namang kampyon ang Malawag National High School mula Nabwa ng Best CTP Fancy Drill with Dance Number category. Samantala, kahit pabago-bago man ang panahon, naging matagumpay pa rin ang parada na tumagal ng halos 12 oras at binagtas ang kahabaan ng Panganiban Drive hanggang Plaza 15 Martires. Para sa ARTV, Kisha Benavides, Ateneo Frontline. Sining at kultura, ibinida sa visual art exhibit. Angelica Nilio, ibahagi mo! #support local artist. Opisyal nang binuksan ang visual art exhibit kasabay ng Tagboan Art Festival noong ika-16 ng Setyembre dito sa Pagcor Multipurpose Building upang ibida ang mga obrang sining ng mga local artists. Ipinamalas ng mga Bicol artists ang kanilang obra na sumasalamin sa kasaysayan at tradisyon ng mga Bicolano sa pamamagitan ng pagpinta, murals at paggawa ng mixed media. Layo nito na itampok ang malikhaing galing ng mga local artists at maipakita ang kahalagahan ng pagpapayabong ng kulturang Bicolano. Marami ang dumalo upang masaksihan ang mga obra sa exhibit na sinabayan pa ng maindahig na kantahan. Bumisita rin si Naga City Honorable Mayor Maria Leonor Robredo upang ipakita ang suporta at pagkakaisa nito sa tagumpay ng exhibit. Ayon sa isa sa mga kalahok na si Harold Gomez, ginagamit niya ang kanyang sining upang makapagbigay kahulugan ang mensahe ng kanyang pininta sa mga karanasan ng mga Bicolano. Ito palang gawa ko, ang title niya is Festive. This is my old works and ginawa ko to noong 2022. It represents foundation. Sa society, kailangan natin ang foundation, which is the family. Ito po yung una kong mga ginawa. Di ba bagyuhin dito sa atin, palagi may bagyo. Kailangan strong yung foundation ng pagkatao natin para bumangon tayo at lumaban ulit. Ito, fiesta festive. Kagaya ngayon, Peña Francia Festival, angkop din itong gawa ko. Kailangan talaga na magkaroon ng magandang foundation ang isang tao para kung may mga unos na dumaan sa kanya, patuloy siyang nakatayo at hindi nabubuhan. Ito rin yung simula nung series kong Harong House. Ang house, ang harong, dyan din nagsisimula ang foundation nga ng society. Pag mas maganda ang foundation ng society,
pagdating sa community, sa nation, o sa province, region, and sa nation, magiging maganda din ang result ng pag-govern kung maganda ang foundation ng isang tao. Samantala, ibinahagi naman ni Jet Jasper Salva na sinisimulan niyang gumawa ng kakaibang art style na tinatawag na scrap art kung saan nabibigyang buhay ang mga basurang karaniwang tinatapon lamang. Actually, ang inspiration ko when it comes to artwork, something like this, usually my family, sila yung mga inspirasyon ko about sa paggawa ng mga artwork. Pinili ko yung mga ganitong style na something unique. Gumagawa din ako ng mga acrylics, sketches, mga ganun. Pero sinisimulan ko palang i-experiment yung mga bagay na ganito. Kasi ang purpose din nun at the same time, makabawas din ako sa mga kalat, kaya nga tinawag na scrap art, na supposed to be mga tinatapon na lang sa paligid. Pinupulot ko siya to make another purpose to it na ita-transform mo into artwork. Yun, sana sa maliit na bagay na ginagawa ko, maka-inspire sa mga other mga art enthusiasts para gawin din yung mga ganito and at the same time makatulong sa environment. Yun. Bida rin ang grupo ng Artist Media Artworks kung saan ipinamalas na mga ito ang kanilang galing sa paggawa ng mural art na ginamitan ng mga kulay at simbolo na ipinapakita ang mayamang kultura at debosyon dito sa Bicol. Ayon sa isang miyembro ng AMA, nais nilang maghatid ng mensahe sa kapwa kabataan na gamitin ang kanilang talento upang makalikha ng mga obrang magbibigay oportunidad sa kanila na maibahagi ang kanilang galing sa larangan ito. Tunay ngang ang talento ang isa sa mga instrumento sa pagbabahagi ng damdamin, pagkakakilanlan ng kultura at tradisyon ng mga tao. Kung kaya't atin din dapat itong suportahan, tangkilikin at pagyabungin. Para sa ARTV, Angelica Nilio, Ateneo Frontline. Dawn Penitential Procession idinaos sa syudad ng Naga. Ibalita mo, Charmel Badiola. Upang ipakita at iparamdam ang kanilang debosyon, maagang nagtipon-tipon ang mga deboto ni Ina at Divino Rostro para makibahagi sa Dawn Penitential Procession na ginanap ngayong 18 ng Setyembre. Sinimulan sa isang banal na misa ang nasabing prosesyon bandang 3:45 a.m. Ang pagtunog ng kampana ang nagsilbing hudyat ng pag-uumpisa nito na binagtas ang kahabaan ng Colgante Bridge pabalik ng Naga Metropolitan Cathedral. Mga kababaihang deboto ang nanguna sa pagbubuhat ng 2 andas habang nakibahagi naman ng iba sa pagsindi ng kandila at pagbasa ng novena. Matapos ang prosesyon, agad naman idinaos ang liturhiya na sinundan ng pagbendisyon ng mga sagradong gamit katulad ng mga rosaryo, tambod at iba pa. Pagkatapos ng liturhiya, nagtulong-tulong ang mga deboto na ihatid ang mga imahen ng Birheng Maria at Divino Rostro sa pastoral bandang 4:30 a.m. Bukod sa mga deboto mula sa syudad ng Naga, nakibahagi rin sa prosesyon ang mga deboto mula sa iba't ibang mga diocese tulad na lamang ng Sorsogon at Albay. First time namin dito sa mag-participate sa Dawn Procession ng Naga kasi we want to experience kasi I myself is looking for something kasi I'm asking for healing. So this experience is greatly increases my faith kasi I've been praying, then we've been planning to do this for quite some time. Isang tradisyon tuwing Peña Francia Festival ang Dawn Penitential Procession na ginaganap sa loob ng 3 araw tuwing 3:00 ng umaga. Sumisimbolo ito sa pangako ng mga deboto ni Ina at Divino Rostro na mas patatagin pa ang kanilang pananampalataya. Para sa ARTV, ito si Charmel Badiola, Ateneo Frontline. Atenista nagbigay pugay kay Ina.
Godwin Andre Cruz, ikwento mo na! Viva la Virgen! Muling ibinida ng mga mag-aaral mula sa Ateneo de Naga University ang inihandang traditional Voyadores dance nitong Huwebes, September 18, para ipakita ang kanilang debosyon sa pamamagitan ng kultura at pagsayaw. Nagsimulang magtipon-tipon ang mga estudyante at faculty members ng PE Department bandang alas 7 ng umaga upang maghanda sa nasabing kaganapan. Bago simula ng programa, isinagawa ang Novena Mass sa Naga Metropolitan Cathedral na kinabilangan ng mga atinista, mag-aaral, faculty at staff bilang pagbibigay pugay sa mahal na ina. Sinunda naman ito ng pagbuhat kay ina, paakyat patungong Quadricentennial Arc na sinabayan ng pag-awit ng salve bilang panimula ng tradisyonal na Voyadores dance. Isa sa nakiisa ang presidente ng universidad na si Father Aristotle D. Well, I have to say, nakaka-proud talaga ang Ateneo de Naga, the performance of the PE students from the college. It really is a marker of our Catholic and Jesuit identity. Now we sponsor one of the novenary masses dito sa cathedral, followed by this Voyadores performance from the college students. Very exciting. I'm very, very grateful. Katatagan, pananampalataya, pagkakaisa. Iyan lamang ang ilan sa ipinakita ng mahigit kumulang 2,000 estudyante sa pagsayaw at pag-awit ng Banalan sa Iyangaran. Dala-dala ang mga panyong puti at dilaw, bulaklak at tambod para mas maging kaaya-aya ang buong palabas. Sumasalamin ng taos-pusong pananampalataya ng mga deboto para sa Birhen. Para sa ARTV, Godwin Andre Cruz, Ateneo Frontline. Bayanihan at pagkamalikhain, ipinamalas sa Civic Float Parade. Ang mga detalye ihahatid ni Mary Catherine Marco. Ipinarada ng mga institusyon at organisasyon ang kani-kaniyang malikhaing float dito sa Plaza Rizal 15 Madres nitong 18 ng Setyembre. Ipinamalas ng mga kalahok ang kanilang galing sa pagdisenyo ng mga simbolikong float para sa Civic Float Parade. Iba't ibang institusyon at organisasyon ang nagpakita ng sariling mensahe na nakasentro sa kultura, pananampalataya at pagkakaisa. Nagsimulang magtipon ang mga kasali sa Panganiban Drive at Ninoy and Cory Avenue, Naga City ng 6 o'clock a.m. Dahil dito, nag-umpisang maghanda ang mga kalahok ng maaga upang makapagparada ng kalidad para sa kanilang inaantay na presentasyon. Sa kabila ng matinding init, nanatiling masigla ang mga kalahok at manonood na nakisama sa makulay na selebrasyon. Ayon sa mga lumahok, nagpunta at naghanda ng maaga para sa pagsiguro na maayos ang kanilang presentasyon. Para sa ARTV, Mary Catherine Marco, Ateneo Frontline. Sayaw at debosyon, tampok sa Voyadores Festival. Rise Allow, ibalita mo! Makulay, masaya at puno ng ngiti. Ipinamalas ng mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan ang kanilang galing sa pagsayaw netong nagdaang Peña Francia Voyadores Festival Street and Pilgrims Dance Competition noong ika-18 ng Setyembre. Pasado alas 4 ng hapon nang magsimula ang Voyadores Street Parade sa Naga Metropolitan Cathedral patungo sa Plaza 15 Martires na dinaluhan ng mga manonood at deboto. 11 paaralan ang lumahok sa patimpalak na ito, 5 mula sa elementary category at 6 naman sa high school category. Mula sa makulay na damit, malakas na hiyawan at masiglang choreography, dala ng bawat grupo ang kanilang dedikasyon na kanilang alay para sa mahal na ina. Matapos ang parada, isinagawa naman ang Pilgrims Dance Competition kung saan ipinakita ng bawat kalahok ang magandang kwento at kasaysayan ng Bicol at ng mahal na ina sa pamamagitan ng makabuluhang sayaw na lubos naman na kinaaliwan ng mga manonood ng nasabing kompetisyon dahil sa galing ng mga estudyante. Upon witnessing all of those performances of each schools po,
feeling namin na lahat naman sila may mga iba-ibang yung story behind those presentation, and siguro lahat naman deserving to win this competition. Sa akin naman po, lahat naman po ng contingent is napakita yung story ni Ina, yung history niya. So magagaling po lahat. Na-amaze po ako. For the experience po, all of contingents naman po, they did their best po. And also, what makes this event special is when this culture activities preserve the culture as Bicolano. Why? Because it shows the story of how Ina find by Simon Vela, and also by transfer here to the Bicolandia of Father Miguel Robles de Covarrubias. So what makes this experience to us special is to highlight the message is evokes personal matters in life, especially in cultural aspects po. Thank you so much. Pagkatapos ng matinding kompetisyon, agad naman na nagtanghal ng mga nanalo sa nasabing okasyon. Tinanghal na champion ang Rosario V. Maramba Elementary School mula sa elementary category at naiuwi rin ito ang Best in Street Dance at Best in Pilgrims Dance Competition. Sumunod naman bilang second place ang Julian B. Meliton Elementary School at naiuwi rin ito ang Best in Headdress at Best in Costume at Props. Nakuha naman ng Carolina Elementary School ang third place. Sa high school category naman, itinanghal na champion ang Bicol State College of Applied Sciences and Technology at naiuwi rin ito ang Best in Headdress, Best in Costume and Props at Best in Pilgrims Dance. Nabigumang makuha ang ikawalo nilang kampyonato, hinirang pa rin na second runner-up ang Camarines Sur National High School at naiuwi rin ito ang Best in Street Dance at nakuha naman ng Carolina National High School ang third place. Hindi lamang isang pagtatanghal ng sayaw ang okasyon na ito, kundi isang makabuluhang pagpapahayag ng kasaysayan, kultura, tradisyon at pananalig ng mga Bicolano. Para sa ARTV, Rizalao, Ateneo Frontline. Disposisyon ng mga deboto sa pista, ating alamin. Mga detalye, hatid ni Aina de la Cruz. Puspusang paghahanda, mga deboto'y ipinakita. Ngayong araw, ating alamin kung ano nga ba ang kasalukuyang kalagayan at disposisyon ng mga deboto 2 araw pagkatapos ng traslasyon procession. Nananatiling mataas ang antas ng debosyon ng mga mananampalataya 2 araw matapos ang makasaysayang traslasyon procession ng Peña Francia Festival 2025. Dito sa Naga Metropolitan Cathedral kung saan nanatili ang imahe ng mahal na birhen. Patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga deboto na nagpapakita ng kanilang taus-pusong pananampalataya para kay Ina. Ang matagumpay na traslasyon noong 12 ng Setyembre, hudyat din ng pagsisimula ng 9 na araw na novena. Nilibot namin ang simbahan, partikular ang mahabang pila ng mga deboto na matyagang naghihintay para makalapit sa imahe ng mahal na birhen upang kapanayamin at alamin ang kanilang mga saloobin at pananaw ukol sa fiesta. Ayon kay May Paglaoman, isang deboto, ang pakikipag-ugnayan ng kinapanayam kay Ina ay napakahalaga para sa kanya. Bilang estudyante sa kolehiyo, madalas siyang nakakaramdam ng stress at ang pagdarasal kay Ina ay nagbibigay sa kanya ng lakas at gabay. Pakiramdam niya, ang pakikilahok sa prosesyon ay isang paraan upang mas mapalapit pa kay Ina at nilarawan niya ang karanasang ito bilang maganda at magaan, lalo na pag si Ina ang kanyang nilalapitan. Ngayon, as a college, talagang naghahagad ako ng guide kay Ina kasi minsan kaya talaga na-stress ako. Tapos ngunyan, as a college, first time pa lang, dako lang gibuhon. So, kaya din, naging voyadores ako, voyadores dancer, kangkamhay. Naging tawag ito, intention ko talaga siya kasi gusto kong maparanilalo kay Ina.
Ayon naman sa isa pang deboto na si Merna Carino Salazar, taon-taon siya nakikilahok sa kapistahan ni ina dahil mahalaga ito sa kanya. Naniniwala siya na malaki ang tulong ni Inang Peña Francia sa kanyang mga problema. Para sa kanya, maganda at nakakapagpagaan ng kanyang puso at buhay ang karanasang ito. Ngayon dahil marami po kong problema sa buhay, siya po nakatulong sa akin talaga, si Inang Peña Francia. Hindi lamang nakaangkla ang debosyon ng mga namamanata sa pagbibigay-pugay kay Inang Peña Francia, kundi pagpapahayag din ito ng kanilang taos-pusong pasasalamat at paghingi ng kapatawaran sa Birhen. Nagpapakita lamang na buhay pa rin mapaghanggang ngayon ang tradisyon at pananampalataya para sa patrona ng Bicolandia. Para sa ARTV, Aina de la Cruz, Ateneo Frontline. At eto na naman tayo sa panibagong chika ng Certified Marites ng Media Studies. Ang chika na ito ay tungkol daw sa isang OPM legend. Kat, i-chika mo na yan! Salamat, Charm! From big stages to big screens. All set na sa kanyang acting debut ang Filipina singer-songwriter at lead vocalist ng OPM band na Eraserheads na si Ellie Buendia. Matapos tanggapin ang lead role bilang si Doring sa 2025 Cinemalaya period drama film na Padamlagan. Hango sa pagsasabuhay ng 1972 Colgante Bridge tragedy sa Naga City kung saan 139 na deboto ang nasawi sa kalagitnaan ng fluvial procession. Pagkatapos masira at mag-collapse ang tulay na kinakatayuan nila, na kinalaunan ay sinundan ng delakrasyon ng martial law. Iikot ang istorya 5 araw bago ang martial law at ang paghahanap ni Doring sa kanyang nawawalang anak, na si Ivan na pinaniniwalaan niyang nakasama sa nasabing trahedya. Sa kabilang banda, talaga namang nagniningning at nag-uumapaw ang Bicolano pride and talent sa Padamlagan. Dahil binubuo ito ng all Bicolano cast kabilang na sina Sue Prado, Floyd Tenya, and Esteban Mara, at hango ito sa direksyon ni Jen Romano. Isang Bicolano Director and Department of Media Studies Professor sa Ateneo de Naga University. Bukod sa pagkuha ng lead role sa Padamlagan, isa sa mga naging acting affiliations ni Buendia ang mga minor roles. Sa pelikulang Hele sa Hiwagang Hapis noong 2016 at ang sci-fi thriller na Ang Hupa noong 2019. Samantala, isa ang Padamlagan sa 10 official entries ng 2025 Cinemalaya Philippine Independent Film Festival at ipapalabas ang mga ito sa mga piling sinehan sa Metro Manila simula October 3 hanggang October 12. Diyos mabalos as in best of luck sa Indo, Padamlagan team. Balik sa'yo, Charm. Salamat, Kath! Again, this special coverage is brought to you by Surf to Sawa, prepaid fiber unlimited internet by Converge. And sponsored by JBI Foodstop and NutriFees. Susunod sa ating balitaan. Mga local organizations sa Bicol nakaantabay sa 15th Regional Military Parade and Exhibition Competition. Tradisyon at talento sumalubong sa 15th Bicol Regional Military Parade. Joint Task Group nagdagdag puwersa para sa fluvial procession. At pananampalataya at debosyon sumiklab ngayong fluvial procession. Huwag kayong aalis dahil magbabalik ang Ateneo Frontline. From Binibini to Mama Mo, ang bagong P-pop girl group ng Surf to Sawa.
na sa Surf to Sawa ng Converge. From Binibini to Mama Mo, ang bagong P-pop girl group ng Surf to Sawa. Tara na mag-surf to Sawa Converge. Ang prepaid na fiber internet. Tara na mag-surf to Sawa. Internet na sulit sa budget. Internet na sulit sa budget. Apply na sa Surf to Sawa ng Converge. At muling nagbabalik ang Ateneo Frontline. Mga local organizations sa Bicol nakaantabay sa 15th Regional Military Parade and Exhibition Competition. Ibabalita ni Angelica Nilio. Pagkakaisa ng mga local organizations sa Naga, ipinakita ang suporta at paghahanda ngayong Military Parade 2025 upang bigyan ng pagkilala ang mga lumahok na ipamalas ang kanilang galing sa parada. Mag-aalas 9 na ng umaga na magsimula ang Military Parade mula sa kahabaan ng Panganiban Drive hanggang 15 Martires. Naglalakihang marcha ang ibinida ng mga kalahok sa Military Parade na siyang naging sentro ng atensyon sa mga manonood. Sa pagsimula ng parada, nakabantay na ang mga local organization kagaya ng Red Cross at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office upang masiguro ang kaligtasan at magkaroon ng agarang tugon sakaling magkaroon ng hindi inaasahang pangyayari sa parada. Nakabantay rin ang mga police officers upang masiguro ang seguridad ng mga kalahok at ng mga manonood. Ayon kay Lloyd de Los Angeles, team leader ng MDRRMO Milaor, pinaghandaan nila ang pagbabantay sa seguridad ng mga tao sa pamamagitan ng pagsasagawa ng basic at advanced training bago maganap ang nasabing parada upang matiyak na walang malalang insidenteng mangyari. It is our commitment to give back by providing services and participation in the annual Peña Francia 2025 activities. We commit ourselves to as a devotee para po to give back the services that the people may need during this occasion. As we prepare for this kind of activity, we equip our staff for the basic as well as the advanced training for the basic life support as well as standard first aid. Kasi po hindi lang kami for the response dito po sa mga parade. Kasama din po sa amin yung water rescue para sa upcoming fluvial procession. Ayan. Okay. Sige. So with regards to the challenges naman, I believe that our staff are well skilled and equipped with the training that they need for any untoward incidents that they may encounter along the celebration of Peña Francia Fiesta. Kaya siguro as of the moment sa military parade, very benign pa naman, wala pa masyadong casualty, and sana magtuloy-tuloy na maganda ang panahon para wala masyado yung manonote natin ng mga casualty like loss of consciousness. Yun naman yung mga common na experience natin, and our staff naman as well as the equipments here are ready. Meron po kami mga gamit para ma-address kung ano yung mga concerns na kinakailangan ng ating mga clients. Sa pag-umpisa at pagtatapos ng parada, ang tanging layunin lamang ng mga local organization ay ang panatilihin ang kaayusan at kaligtasan ng mga mamamayan sa piyesta ni Peña Francia. Para sa ARTV, Angelica Nilio, Ateneo Frontline. Tradisyon at talento sumalubong sa 15th Bicol Regional Military Parade. Nakatutok, Christine Papin. Nangibabaw ang sigla at musika sa kahabaan ng 15 Martires upang salubungin at masaksihan ang 5th Bicol Regional Parade na tampok sa Peña Francia Festival 2025. Nagmistulang isang malaking entablado ang kahabaan ng 15 Martires nang bumungad ang makukulay na kasuotan ng mga majorettes at marching bands mula sa iba't ibang bahagi ng Bicol. Ingay ng mga tambol at trumpeta na tila bumabalot sa buong kalsada habang sabayang nagmamarcha ang mga kalahok.
Sa bawat hakbang at kumpas, hindi lang talento ang kanilang ipinakita, kundi pati disiplina at dedikasyon na kinilala at pinapalakpakan ng mga manonood. Kasabay ng parada, mistulang naging abala rin ang mga nagtitinda sa pagbebenta ng kanilang mga produkto. Mga pagkain at makukulay na souvenir items ang karamihan sa mga ito. Ayon kay Rico Carlos, isang tindero na nagmula pa sa Pampanga, ang parada ay hindi lang selebrasyon, kundi pagkakataon ding kumita at maging bahagi ng tradisyon. Well, ang aking, because lahat tayo gaplapses, pero maka-Diyos tayo, spiritual, na experience ko yung para sa akin ang kahulugan, yung paano tayo maging ang pananampalataya sa una sa Panginoon. Pangalawa, unity, peace, at saka lovable. Like in Naga talaga, very peaceful ang mga ating mga kabataan dito, kababayan, lahat ng mga Bicolandio. Saludo sa inyong lahat. Samantala, isa rin sa mga nakisaya at bumisita sa pagdiriwang si John Messina na nagmula rin sa Pampanga. Ani niya, ramdam niya ang kultura ng mga Bicolano kung kaya't mahalaga ang ganitong parada dahil bahagi ito ng Peña Francia Festival at nagbibigay daan sa mga bisita na mas makilala ang talento at disiplina ng mga kabataan. Sa pagtatapos ng 5th Bicol Regional Military Parade, nananatiling buhay at makulay ang tradisyong nagbubuklod sa mga Bicolano at mga bisita. Higit pa sa musika at marcha, naging tagpuan ito ng kultura, talento at pagkakaisa na siyang binabalik-balikan taon-taon sa Peña Francia Festival. Para sa ARTV, Christine Papin at Ineo Frontline. Pananampalataya at debosyon, sumiklab ngayong fluvial procession. Magbabalita Camille Angeline Balcueva. Pinaigting at pinalakas ang pwersa ng Joint Task Group Security Cluster sa siyudad ng Naga upang maging payapa at ligtas ang fluvial procession ngayong ika-20 ng Setyembre. Nagbigay ng assurance ang head ng Joint Task Group Fluvial na si Lieutenant Junior Grade Kenny Villaferte ng Philippine Coast Guard na all is already coordinated. Sa final coordination meet noong ika-15 ng Setyembre. Bukod pa dito, may gaganapin pang final operational meeting sa kaarawan mismo ng fluvial procession. Dumagdag din ang pwersa ng PCG galing sa siyudad ng Legazpi upang matiyak ang kaligtasan ng mga dumalong deboto at peregrino. Nagkaroon naman ng mga road closures sa ilang mga kalsadang dadaanan ng prosesyon upang maging organisado ito, ayon sa Public Safety Office Traffic Management Center and Crowd Control. Temporary bridge closure naman ang ipinatupad ng Joint Operations Center sa mga key bridges ng lungsod. Inimplementa rin ng Naga City Police Office ang Ordinance No. 2016-039 na ipinagbabawal ang paglalasing, pag-uugali ng boisterous, bastos o indecent sa disorderly gathering at immoral act sa pampublikong lugar. Samantala, sa Medical and Health Cluster naman, sinabi ni Dr. Mario Blasco na nagtalaga sila ng 30 ambulansya mula Metropolitan Cathedral hanggang Danlugan at humigit kumulang 600 volunteers galing sa Philippine Red Cross sa prosesyon ngayong taon. Iba pa ito sa mga volunteers galing sa iba't ibang grupo tulad ng Gryphon Bicol Region 5. Sa kabila ng paghahanda at pagpapaalala ng JTG, marami pa rin ang mga pasaway na boyador na nagtamo ng sugat. Wala namang inilabas ang mga ahensya ng major incident report sa nasabing prosesyon. Para sa ARTV, ito si Sam Riola at si Neo Frontline. Pananampalataya at debosyon, sumiklab ngayong fluvial procession. Magbabalita Camille Angeline Balcueva. Mula sa ilog ng Danlugan hanggang sa huling lakbay ni Inang Peña Francia, umapaw ang damdamin ng pananampalataya sa Basilica Minore nang masilayan ng mga deboto ang imahe ni Inang Peña Francia at Divino Rostro matapos ang fluvial procession ngayong araw, September 19. Hindi pa nagsisimula ang selebrasyon,
Ngunit puno na ang Naga Metropolitan Cathedral at Basilica Minore ng mga deboto na sabik na masilayan at mahawakan ang mahal na imahe. Bago formal na magsimula ang fluvial procession, nagkaroon muna ng misa na pinangunahan ni Most Reverend Father Ronald Anthony P. Timoner, Bishop of the Diocese of Pangadian, na nagbigay hudyat ng pagsisimula ng nasabing prosesyon. Libo-libong deboto ang sumama sa paglalakbay nang isinakay sa karahe ang mga imahe ni Inang Peñafrancia at Divino Rostro papuntang Danlugan. Ayon kay Edin Kiom, isang deboto, mas magaan sa pakiramdam na makita ng personal ang imahe ng Inang Peñafrancia at Divino Rostro kaysa sa panonood lamang sa telebisyon. Kasi pagka personal kasi si Ina, feeling mo napakagaan ng pakiramdam mo. Kaysa live lang, hindi mo naman siya makitang personal, pero pag personal, maganda. Habang naglalayag ang mga bangka, sabay-sabay ang sigaw at dasal ng mga deboto. Makikita sa mga mukha nila ang labis na kasiyahan at ang kanilang kislap ng pananampalataya habang winawagayway ang puting panyo. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ng Viva la Virgen nang formal nang pumasok ang imahe ng mahal na ina at Divino Rostro sa Basilika. Naging hudyat ito ng pagtatapos ng fluvial procession at pagdiriwang ng misa sa Our Lady of Peñafrancia, Minor Basilica and National Shrine. Samantala, matagumpay ang naging pagbabalik ng mga imahe sa kanilang tahanan sa Basilica Minore na isang senyales ng pagtatapos ng pista ni Inang Peñafrancia. Para sa ARTV, Camille Balcueva at Sineo Frontline. Tagboan Arts Festival 2025 naghatid ng kasayahan sa Naga. Angelica Nilio, ibalita mo. Masigasig, maaliwalas at puno ng hiyawan, yan lamang ang ipinakita ng mga dumalo sa Tagboan Arts Festival 2025 kung saan ipinakita ng mga featured artists ang kanilang talento sa musika at pagsasayaw. Ang mga naganap ating alamin. Sa huling araw ng Tagboan Arts Festival 2025, hindi pa rin natinag ang hiyawan at palakpakan ng mga manonood. Pinangunahan ng mga sikat na bandang Sponge Cola at Idol Peach ang lineup ng mga featured artists, kabilang na rin sina Enna Mori at Jairo. Bumida rin ang mga audience na makilahok sa pagsabay sa pagkanta sa harap ng entablado. Napuno ang Balatas Development Complex sa samot-saring manonood upang makita ang mga pangmalakasang live performances. Ayon sa isang manonood, masaya niyang nasilayan ang featured artist na si Amiel Sol noong Biyernes dahil matagal niya na itong hinahangaan. Dagdag pa niya, kahanga-hanga ang naging karanasan niya dahil kasama niyang manood ang pamilya at barkada. May tagboan po is magayon po talaga. So, I was happy po. Nakita ko po si Amiel Sol po. So, panapan po ako sa iya. So, this fiesta po, I was very happy. Kaiban ko ang family ko and friends ko. So, this tagboan po is very wonderful for me. Bukod sa mga performances, hindi rin nagpahuli ang mga local products kung saan iba't ibang paninda ang itinampok na umayon sa panlasa ng masa. Ani ni Brian Nava, isang business owner sa Naga, nabigyan sila ng oportunidad na makilala ang kanilang pangalan upang tangkilikin ng masa. Nagpasalamat siya sa pagsuporta ng city government at hiling niya na taon-taon itong mangyari upang palakasin at paunlarin ang local businesses. Okay. For this year's Tagboan Festival, medyo kasi ito it's our second time in Tagboan. As a concessionaire, parang it's a great avenue for us na syempre ma-explore ang iba't ibang markets, and of course mabigyan kami ng opportunity to mapakita to the Nagueños na that our product is there, na mapakilala din, and of course the city government of Naga
Siyempre, the city government of Naga helps the MSMEs. Parang this is the way for us to showcase our products din. So talagang napakagandang experience to have this type of events, and sana this will continuously mangyari every year, and talagang mas mapalakas pa ng city government ang this type of events. And of course, as a brand, very much willing kami to participate to such events kasi una, promotions na to, libreng promotions. And una, mas kilala namin kung sino yung market namin. So in that way, napapakita namin kung, and natututo rin kami kung what are the, so in that way, mas nagiging aware kami of what the actual market wants. Yan. As of the moment. Parang gano'n. That's all naman. Ano pa? Layunin ng Tagboan Arts Festival na makapagbigay ng kasiyahan at inspirasyon sa pamamagitan ng iba't ibang sining at kulturang nagbubuklod sa bawat Bicolano. Para sa ARTV, Angelica Nilio, Ateneo Frontline. At yan ang mga balitang nakalap namin para sa inyo. Bago kami tuluyang magpaalam, nais muna naming magpasalamat sa ating presenter, Surf to Sawa, at sa aming mga sponsor, JBI Foodstop at NutriFeast. Nagpapasalamat din kami kay Manuel Alberto Sambo VI, Van Martinez, Noel Amador, Jan Victor Agna at Maria Filipinas Bana. Sa ngalan ng buong ARTV News, kami ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong tulong. Dahil sa inyo, napagtagumpayan naming maisagawa ang programang ito. Muli, maraming salamat po. At yan ang mga balitang binantayan namin ngayong Peña Francia Festival 2025. Kami pa rin ay napapanood sa ARTVNet Facebook page. Habang nandirito na kayo, i-like nyo rin ang aming Facebook page, pati na rin ang aming TikTok at YouTube channel para maging updated sa mga napapanahong balita. Manatili tayong nakatutok at sabay-sabay nating panoorin ang Peña Francia documentary na inihahandog ng ARTV. Muli, isang karangalan na maging tagabalita ninyo para sa makasaysayang selebrasyon na ito. Ako si Charmel Badiola. At ako naman si Elijah Carla La Forteza. Ako naman ang inyong Certified Marites, Mary Catherine Marco. Serbisyong makatarungan, inyong maasahan sa katotohanan. Ito ang Ateneo Frontline! As we celebrate this feast, we must empower the youth to be leaders of integrity, to grow up believing that change is possible. Viva la Virgen!
ugali mo yung kang kahubenan sa agan na lang. Pwede pa man yan. Sa sunod na taon na sana, sa rumbulan na sana. Ako si Juan Carlos Madrid, 23. Co-chairperson kang Marian Youth Congress 2025. Dangan chairman kang steering committee kang nakaaging National Youth Day kang June. Parte man ako sa Cathedral, sa Naga Metropolitan Cathedral, kang Caceres Commission on Communications, and of course, ang organizer nga ni kaning MYC and NYDC, Caceres Youth Commission. I am Claire May Brizal, and I am the community-based head of CFC Youth for Christ. It is a religious organization which is active then here in Camarines Sur. And I am a participant for this year's MYC, and I am 22 years old. So, ako si Jerwin B. Dumalasa, 24 years old. Sarong volunteer sa Archdiocese of Caceres, Caceres Commission on Communication. Mapangalan ko po ay John Eric Ardaduya, 19 years old, and I'm the team leader po sa Auxiliary 1 sa Goldante po. So hello po, I'm Jester Sumpay from Philippine Red Cross Camarines Sur Chapter, also the Chapter Youth Council President. Ako pala po si John Paul Cheng, taga-Naga man lang ako. Nag-participate ako digdi sa pagsampa sa pagoda. Dati nung bata pa ako, nung nagsasama-sama pa lang ako kay mama, na-miss na ako sa mga photographers, videographers, na official photographer during Peña Pang siya. Sabi ko, nung bata pa ako, sabi ko, one day, magiging isa din ako sa kanila. So yun, na ngunyan, kaon ako digdiyo, di pa din ako makapaniwala na kung paano ako nakaabot digdiyo sa ano. So siguro, ang nag-give kaning way, si ina na din. Pinagsama ko yung devotion and passion ko. Yung ginagamit ko yung passion ko para makapag-serve kay ina. So, saro na din yung pasasalamat sa pagtaon niya sa ko ng talentong arog kay ina. Kung passion mo man talaga ang ginigibo mo, di man siya makaka-apekto sa'yo. Pero, saro na din yun sa mga yung ma-recognize yung work mo sa internet or sa saro siyang pinaka-fulfilling part. Pero kung di man ma-recognize, pero at least aram mo sa diri mo, nagibo mo siya. Yung mapa-feel namin sa mga audience na wala dito, na parang part din sila ng celebration na ngayon. So ang pinakamahirap na part ng trabaho namin bilang volunteer is yung dagsa ng mga tao. Yung maraming devotees, maraming tao na i-cater namin. Na yung volunteers ay kaunti lang kesa sa mga dagsa ng devotees. Pero na-overcome naman namin siya dahil sa aming skills, dahil si volunteers po ni Philippine Red Cross under Camarines Sur Chapter ay trained and alam nila kung ano yung gagawin nila during sa mga ganong situations. So, bilang isang youth, kabataan, ay fulfilling siya. Kasi bilang kabataan pa lang tayo, ay meron na tayong nagagawa sa community. And hindi lamang ito simpleng duty natin para mag-comply kay Philippine Red Cross. Through the MYC, the Marian Youth Congress, parang mas na-establish yung relationship ko with her. It is a reminder that I have an ina na palagi kong masasandalan, masusumbungan, ganyan. Nagkataon ngunyan ang priority kaya youth, kaya kita natawan ng tsansa na makasakay digdi sa pagoda. Sa 17 years naman akong siging sali sa foot procession, ngunyan lang ako natawan na pagkakataon magsakay digdi. Sa inot na pagsakay ko, paglaog ko pa lang sa pagoda, inot garo speechless ako.
Pero natutulala ako kang inot sa murang edad. Ano na siya, itong magayon na na opportunity. Si feeling personal kong prayers na isasabi ko, na ipapangadji ko, nakakagian ng buot. Kaya yun man yan ang si magayon na experience ko sa pagsakay digdi. Ang trabaho, ang ministeryo, bako man para ika ang umawon. Diba? Kung ika na umaw, salamat. Nakulang bagay. Pero kung di kami maumaw, okay lang. Iyo yan ang misyon. Iyo yan ang inaasahan, as in dapat ay managibuhon. Ang pag-reconnoisseur kan ibang tao, kadagdagan na sanayan, kumaga bonus na lang yan para sa Muya. Ang sa Muya, maugma kami kapag matrayumpo ang okasyon, sa mga obheto na utob, especially sa National Youth Day and sa Marian Youth Congress. And ining duwang okasyon na ini talagang ginibutang focused kay ina. Lalo na kang National Youth Day ang challenge duman, bako man gabos na peregrino hali sa manlain-lain na lugar sa Pilipinas, nakakabisto o may hararom na pagbisto kay ina. So, kang National Youth Day, ang challenge duman ipabisto si ina sa mga kahubinan hali sa manlain-lain na ron na kang Pilipinas. Ngunyan man na Marian Youth Congress, ang challenge digdi mapararong pa ang pagkabisto, ang devotion, ang pagkamuot kang mga peregrino niya to kay ina. So, parte ini man kan sa muyang devotion. Iyo deboto man kami, pero ang karahayan digdi na ihihiras mi ang devotion mi. And napapararon mi pa ang devotion kang iba. Iyo yan ang pangapudan pirmi sa tuya. Ang mas nirurumdum ko itong pirming sinasabi ni Archbishop Rex na the youth is the now. Ang kahubenan, iyo ang presente, kang simbahan, kang sosyudad. Dai kaipuhan ka mga hoben na maghalat, tanganing matauan ning oportunidad na makapaglingkod, makapaghiras, makapag-atang kan sa diri sa pagdebosyon, sa pag-sirbe, as in sa pagpaurog kang karahayan sa kinaban. The youth is the now. So, kung may kagustuhan, may kamangutan na magsirbi tulos. Dahil na maghalat na kita maggurang pa bago ta maihiras sa iba kung ano man ang kaya tang ihiras. Kumbaga, we like to believe that the reward is waiting for us in eternal life. Ito'y panata na rin po natin kay Inang Pernia Francia. Commitment. Here, hindi ka ma-judge. Dakulao na blessing. At amanon, padanayon, palakupon. So sa samuyang pagsirbi, inaataman mi ang debosyon, ang mga gawi na ginigibot na taon-taon sa piyesta, pinapadanay ta ini para sa masunod na mga kapag-arakian, tangan inihihiras ta ini sa iba. So para sa Muya, bako sa na ining pagsirbi, kundi pagdebosyon, kundi misyon na ihiras man si ina sa iba. Dai madanay ang debosyon kung kita sa naan nagdidebosyon. The youth is the now.
Sabi ko, ang baho ni Ay, Miss Mila or pangit ako na. Ay. Follow my agent. It's okay. You remember this? Yeah. Maganda is kita. Down, kita sa live. Maganda is kita ka to. Ilog mo muna ang sound. Sound. Yan na nakalive na rin. Pasok po! Parang PBB yung group. Pasok! Isa pa. Mapasundo ako. Okay, may pang story na. Sino mag-screenshot? Magsawa ka si Kuya Aizen. Hi, Kuya Aizen! Ipo-boycott ko talaga ang isip. Hindi mo kung wala ka. Our boss baby! Si ano yan? Alright. Para sa Ateneo, ARTV Network! Oy, wait lang. Ito yung gagalaw. May reels pa. Ay! Sir, tapos na po. Sir, yes! Wait lang daw. Mag-reels lang daw. Ano sabihin? Magbababa.